Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ialay mga awitin sa piging-nahandog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging-nahandog niya sa atin. Mga kapanalig, simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang na ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Apostol Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikisa ng Espiritu Santo, naway sa inyong lahat. At sumairi. Mga kapatid, para tayo maging marapat gumanap sa banal pagdiriwang na ito, pagsisihan natin talikdan ang ating managagawang mga kasalanan, magbalik-loob tayo sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating managagawang mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Mga kapanalig, papurihan natin ang Diyos. Luwalhati sa Diyos Sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil Sa dakila mong kalwalhatian, Panginoon naming Diyos na rin nagnamit. ang makapangyarihan. Panginoon, Yesu Kristo, Bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aari sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka
Manalangin tayo. Ama na makapangyarihan, sa kagalingang dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami ay iyong patuloy na paunlarin upang sa kinamtan naming paglayang walang maliw, kami magkaroon sa kalangitan ng kaligayahan na ngayon pa man sa lupa ay siyang sanhi ng aming pagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako niyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan niyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag. At nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang ating pag-asay nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na sa aming makamit, o poon ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asay sa iyo nasasalig. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob.
may nakita siyang 2 anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." Maria, ani ni Jesus, humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama, sa inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria'y Magdalena'y pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At sa paanyaya natin mga pagbasa na ating napakinggan na kung saan tayo po ay nasa araw ng Martes sa 8 araw ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Kaya matingkad yung ating mga pagbasa na kung saan tunay nga na muling nabuhay ang ating Panginoon. Pero syempre, bago natin pinagdiwang ang kanyang pagkabuhay, ay syempre matingkad muna yung kanyang pinagdaanan. Bago siya nagtagumpay, talagang grabe yung kanyang talagang hinarap muna ng mga pasakit. No? Na kung saan siya ay pinahirapan, talagang binugbog, at pinapasan ng krus, at pinako no, sa krus, hanggang siya ay namatay, at nilibing. No? Kaya matutunghayan natin na sa mga alagad ng ating Panginoon, matingkad yun, yung pangyayari no, sa dinanas no, ng ating Panginoong Yesus. Kaya talagang nagkaroon ng iba ng trauma, na doon sa kanila yung takot, naroon yung kalungkutan, nagdalamhati sila no, sa kanyang pagpanaw. Lalo-lalo na yung mga taong talagang malapit no, sa ating Panginoon, na kung saan ang kanilang pagmamahal ay talagang hindi matatawaran. Kaya nga, tampok nga dito ay si Maria Magdalena, na kung saan ay talagang ipinapakita niya sa atin, sa ating ebanghelyo, talagang tapat siya sa ating Panginoon Jesus. Yung kanilang pagkakaibigan at kung paano siya pinagaling, at ngayon ay talagang masugid na siyang tagasunod ng ating Panginoon Jesus. Kaya matutunghayan natin na saksi siya sa mga paghihirap na dinanas ng ating Panginoon. At iyon nga ay pumunta siya sa libingan, no? na kung saan ipinapakita na kahit namatay na yung kanyang guro, yung kanyang Panginoon, talagang patuloy pa rin siyang nagmamahal, patuloy pa rin siyang naglilingkod. Pero matutunghayan natin ay pagpunta niya doon sa libingan,
ay wala nga doon. Kaya another dagok na naman sa kanyang buhay na kung saan ay nawawala ang labi ng Panginoon. Kaya siya ay tumatangis, no, nag-iiyak, no. Kaya tunay nga kapag ang isang tao ay mahalaga, no, sa iyong buhay, talagang parang nakatuon ang isip mo, puso mo sa kanya. At talagang namamayani yung kalungkutan, yung nandoon na lang, no, nag-iiyak. Kaya matutunghayan natin kahit sa unang bahagi ay nung sumilip nga, mayroong nakita siyang anghel, isa sa ulunan, isa sa may paanan. Pero talagang kahit yung dalawang anghel nagtanong, sabi nga, Ali, bakit ka umiyak? No? Pero nakatuon pa rin si Maria tungkol sa kanyang Panginoon, na kung saan sabi niya na kinuha nila ang aking Panginoon. No? Kaya nakapako ang kanyang isip, puso niya sa ating Panginoon. No? At ganoon din, sa pangalawang bahagi, ay mayroong isang tao at nagpahayag din na bakit ka umiiyak. No? Pero hindi na-recognize ni Maria na yun pala yung ating Panginoon Jesus na muling nabuhay. No? Pero ang pamparin niya ay nalagang hinahanap niya ang Panginoong Jesus. No? Pero matutunghayan natin na nung binanggit yung kanyang pangalan ay doon, no, nabuksan, no. O yung kumbaga na parang yung kalungkutan, yung dalamhati, no, na naghahari sa kanya dahil binanggit yung kanyang pangalan, na kung saan ay talagang matingkad ito para sa kanya, na itong taong ito na tumawag sa kanya ay walang iba kundi ang Panginoon. Ang Panginoong Jesus na muling nabuhay, na kung saan ay di niya na lubusan nakilala dahil nga yung glorified body. Kaya sa tagpong ito ay mula sa kalungkutan, pagdadalamhati, ay parang dahil tinawag yung kanyang pangalan at yun nga ay napasigaw siya na Rabboni, no? Ibig sabihin guro, no? Ay talagang gusto niyang talagang hawakan ng ating Panginoon Jesus dahil talagang na-miss niya. Oo. Kaya matutunghayan natin ay pinagbawalan muna siya na hawakan ang ating Panginoon Jesus dahil meron pa siyang dapat gawin. No? Bagkos ang nais iparating ng ating Panginoon Jesus na siya'y muling nabuhay ay ipahayag itong mabuting balita na kung saan sa kanyang pagkabuhay ay siya'y pupunta sa Ama, no? Sa inyong Ama, no? Sa aking Diyos at sa inyong Diyos. At doon muna ay pinapahayag ng ating Panginoon Jesus na ibalita, no, sa kanyang mga alagad ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya kailangan na magpatotoo, no, si Maria Magdalena. Kaya kumbaga nagkaroon na ito ng level up, no, yung pagkakakilala ni Maria Magdalena. Dahil sa pangalawang pagkakataon ay yun nga, yung glorified Christ na ito, na kung saan ay wala nang kamandag yung kamatayan, no, nadaig na yung kamatayan at kasalanan. At dito naihayag yung pagiging anak ng Diyos. Nahayag ang Panginoon Jesus bilang tagapagligtas dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya ito yung paanyaya, no, sa bawat isa sa atin na kapag tayo nagdaranas na matinding kapigatian, kalungkutan, na kung saan parang nakapako na lang yung ating isip, ating puso, pero nagaanyaya ang ating Panginoon na tayo'y bumangon. No? Tinatawag yung ating pangalan na kailangan nating
magpatuloy sa ating paglalakbay na may pagtitiwala na bagamat part ito ng ating buhay na tayo makakaranas ng pagkabigo, kalungkutan, pagdadalamhati, at yung mawalan. Pero dito tinuturo sa atin na hindi tayo mawalan ng pag-asa. At kung mayroon man mga kapatid tayo, mahal natin sa buhay na nauna sa atin, pumanaw, ay talagang parang dating ay gumuho yung ating buhay, ating mundo, dahil nakasandal tayo sa Kanya, naging malapit tayo sa Kanya. So ipinapaunawa na hindi yun ang wakas, no? Dahil tinuturo na mayroong pagkabuhay. Kaya kailangan nating magpatuloy kasi binibigyan tayo ng panibagong misyon, no? Panibagong misyon. At yun ang tinanggap ni Maria Magdalena, na siya ay magpapahayag na mayroong muling pagkabuhay, no? Mayroong muling pagkabuhay. Kaya totoo, kapag may pumapanaw, tayo ay talagang iiyak, magdadalamhati, at parang dating hindi natin tanggap yung mga pangyayari na dumating, no? Pero kailangan tanggapin dahil yun talaga ay part ng ating paglalakbay sa buhay. At syempre, kung makaranas man ng kamatayan, huwag doon nakatali, huwag doon na kung saan nakapako na lang tayo, kundi kailangan nating bumangon dahil talagang ipinapakita na sa pagkabuhay ng ating Hesus ay talagang may pag-asa. Sa kanyang muling pagkabuhay, nadaig niya ang kamatayan at kasalanan. Kaya tayo ay talagang babangon, tayo ay magpapatuloy sa ating paglalakbay at kailangan natin itong ibalita na bagamat tayo makakaranas ng kamatayan, ay tayo ay dahil may pananampalataya tayo babangon, tayo ay makakapisan natin ang Panginoon na nagtagumpay sa kamatayan. Kaya ito yung paanyaya sa atin ngayong panahon ng Pasko ng pagkabuhay. At sa unang pagbasa, yun ang ipinapahayag, yun ang tinuturo. Kaya nga, para maligtas, kaya sabi nga, magsisi, magbagong buhay, at manampalataya, no, sumunod, no, sa landas ng ating Panginoon. Dahil sa pamagitan niya, siya ang ating daan, katotohanan, at pagkabuhay. Amen. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagpapahayag sa atin si Kristo sa kanyang mga makapangyarihang salitang walang hangganan at mga gawang nakapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, buong pagtitiwala tayong manalangin sa Ama. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga namumuno sa mundo naway magtaguyod ng pagiging matuwid sa kanilang mga pamahalaan at maging masigasig sa pagsugpo ng kasamaan sa mga pamayanang pinangakuan nilang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Tayong lahat na natitipon dito, naway manatiling tapat sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kagalingan sa panghihina ng kanilang katawan at kaluluwa.
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga yumao, naway makabahagi sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. O Diyos, sa pamagitan ng kamatayan ng iyong anak, ibinigay mo sa amin ang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Loobin mo na sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay ay matamo namin ang buhay na aming inaasam. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga panalangin, ating mga alay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan, lalo ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel sa awit na papuri sa na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun.
iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo't magkabuhay, namin natubos mong tunay. Ang Jesus naming mahal, iligtas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling maubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawang padapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Bering Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na ay Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubiling man nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus, sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa
Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan tila Diyos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang pinanabikan, dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama sa Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei, qui tollis peccatum mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapatid, narito pa Hesu Kristo ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad ang mga ininyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan,
upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak, nangingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa ang aming kalooban para pakinabangan ang ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa mga niloob mong mabinyagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama sa Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po sa inyong lahat, maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating banal pagdiriwang na ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayo, taglay ang pag-ibig ng Panginoon Hesus na muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami.